Praise be Jesus and Mary. Jesus entered the synagogue, and there was a man there who had a withered hand. Brothers and sisters, in our gospel today, naatayong isang tao na natuyot ang kanyang kamot, kanyang hand. And the Pharisees was looking for a way kung paano o anong gagawin ni Lord doon sa taong mayroong sakit o withered hand. And what did Jesus do? He healed that person. But before He healed, bago niya pinagaling yung tao, sinabihan niya yung mga Pharisees, is it lawful to do good on the Sabbath rather than to do evil? To save life rather than to destroy it? Nga naman, because Jesus is appealing to the conscience of the Pharisees. Kitang tanan na atayong konsensya, conscience. And according to the CCC, ano yan CCC? Catechism of the Catholic Church, the conscience is the voice of God in us. Ang konsensya, kini ang boses ng Ginoo sa atin. And it is the one who tells us, even if it is a simple decision, to know what is good and what is evil. The problem today, as was said by many popes, even if I'm not mistaken, Pope Francis, is that today we suffocate our conscience. Yung bang sinusubukan nating wag pakinggan o magbingi-bingihan sa atong konsensya. Minsan, alam na natin na mali, alam na natin na nakasakit tayo sa ibang tao, pero tinatry natin na wag pansinin. Sabi nga, wag mong pansinin. So, hindi natin, ayaw nating pansinin, yung ating konsensya. Kahit sinasabi, uy, sister, uy, brother, mali yan. Uy, sinabi, nakasakit yan kay kay sister, kay brother. Maniwala ako. We try to ignore it. And sabi nga ng aming professor sa moral theology, just like the Holy Spirit, our conscience is a gentleman or gentlewoman. Ano man, it will not go or force you. Hindi ka i-force ng iyong conscience. But, yun lang. But, pero, bagamat, subalit, datapwat, if you do not hear your conscience, well, anong mangyayari? Time will come. Mahirap mo nang mapakinggan ang iyong konsensya. And the hardest and gravest form of violence to a person sa iyang kaugalingon ay kapag kaaway niya ang kanyang konsensya. Hindi nyo ba napanood minsan sa TV? Yung mga sumuko sa mga autoridad, yung mga sumusuko sa pulis, na sila yung pumatay at bumahasa dun sa tao, sila yung sumagasa. Bakit sila, anong unang sinasabi nila dun sa mga pulis kapag sila'y sumusuko? Generally speaking, anong sinasabi?
nababagabag ang aking konsensya. O hindi makaya ng aking konsensya. No? And that is true. No? Kapag nakagawa tayo ng napakabigat na kasalanan, no? Ang konsensya natin, dili matahimik yun. No? At kahit anong gawin mo, no? Kahit anong gawin mo, it will not go away. Alam niyo, may isang clue. Sinabi nung aming isang preacher, Catholic preacher. Sabi niya, yung mga bata daw, yung mga kabataan, no? Yung mga kabataan mahilig sa mga maiingay. Yung gano'n, no? Rocky World! Gano'n, no? Sabi ng mga psychologist, yung mga mahilig sa maingay, no? Yung mga mahilig sa mga disco, no? Bakit sila mahilig sa ganun? Kasi, no? They do it in order to avoid their conscience. No? Yung mga kabataan, no? Mahilig sa because noise, in some way, yung ingay, no? Yung party, minsan yung pag-inom, no? Mga palahubog, no? Ginagawa nila in order to avoid being confronted by themselves. No? Ayaw nila na i-confront yung kanilang konsensya. Because the moment you confine with your conscience, no? Kapag hinarap mo yung iyong konsensya, you will be revealed to the whole truth sa tanan na kamatuoran. No? And that is painful for some. No? Kaya alam nyo, when people, especially Saint Anthony, today we celebrate Saint Anthony. Why did the saint in the first, second, even now, no, go to a place deserted? Bakit nag-iisa lang minsan yung mga santo, mga abot, mga hermit, yung mga tinuod na hermit, no? Why? Because they confront their conscience. The more they are in a silent place, the more they be able to confront their conscience. No? At alam nyo, if you are at peace with your conscience, kahit umuulan pa yan, di ba? Kahit bumabagyo pa yan, no? Remember Jesus, no? Nung nasa barko siya, nung bumabagyo, natutulog lang si Lord. Why? Because He has a clear conscience. Yung mga bata, no? Yung mga maliliit na bata, why is it that the children, no matter what is happening around them, no? Masarap ang tulog nila. Why? Because children has a pure conscience. Sana hingin natin kay Lord, kay Saint Anthony, kay Mama Mary, Mama Mary, no? Nabigyan tayo ng clear and pure conscience, no? So that no matter what happen, we are with God, for God, and in God. Praise be Jesus and Mary.